Ayon sa ulat, gusto raw ng Kremlin na magmobilisa ng kalahating milyong sundalo para ipadala sa Ukraine para punan ang kakulangan ng progreso ng Russia ngayong taon. Hindi na kailangang sabihin, malaking panganib ito sa politika para kay Putin. Umatras na siya sa patakarang iyon ng halos 4 na taon dahil hindi ito tinangkilik ng huli niya itong subukan. Ngayon, dapat nating pag-usapan ang isang bigaan ng halatang panganib sa politika na di pinapansin ng iba. Ano ang mangyayari sa kapakanan ng mga naiiwan? Siyempre, magagalit ang sinumang ipadala sa Ukraine. Magkakaroon muna ng kaguluhan sa bansa bago ito mangyari dahil gagawa ng paraan ang mga karaniwang lalaking Ruso para umiwas sa serbisyo. Magagalit ang mga kaibigan at pamilya ng mga ipinadala at mananatili ang kanilang mga alalahanin hanggang matapos ang espesyal na operasyong militar. Gayunpaman, kung sakaling makaligtas ang Kremlin sa proseso ng mobilisasyon sa politika, babalik ang pangunahing alalahanin sa politika kung ano ang nararamdaman ng 75 milyong manggagawa ng Rusya tungkol sa pangkalahatang kalagayan ng digmaan. Sa ngayon, naging biyaya sa kanila ang digmaan. Ang Ministry ng Depensa ng Rusya ay lumikha ng artipisyal na pantaas ng pangangailangan sa manggagawa kapwa sa mga voluntaryong kontrata para sa mga sundalo at sa mga manggagawa sa pabrikang sumusuporta sa produksyong militar. Tumaas ang tunay na sahod ng karaniwang Ruso kahit mahina ang rublo at mataas ang implasyon. Upang ibuot ang digmaan sa isang pangungusap, nasaksihan natin ang malaking paglilipat ng pera mula sa mga oligarko ng Rusya patungo sa uring manggagawa ng Rusya upang itaguyod ang isang proyektong pampayabang ng Kremlin. Kung magpapatuloy ang mobilisasyon na makakatulong sa uring manggagawa ng Rusya, may kahit papaanong magandang panig para sa Kremlin. Kung malampasan ng mga ahensya ng seguridad ang unang hirap ng mobilisasyon, ang mga tunay na di kontento ay mapupunta rin sa unahan ng labanan, malayo para maging banta sa Moscow. Kung hindi, ang mobilisasyon ay doble ang dagok. Kahit mapilit mong ipadala ang 500,000 lalaki sa Ukraine, haharapin mo pa rin ang mga manggagawang babaling din laban sa iyo. Lampasan muna natin ang mga ipinadala sa Ukraine na malinaw na mas napasama sa patakarang ito. Isantabi na rin natin ang mga umiiwas sa draft sa pag-alis ng bansa papuntang Turkey o iba pang lugar. Kahit na iwasan nila ang brutal na patayan sa digmaan, mas mahirap pa rin ang kalagayan nila kaysa dati. Kung hindi, sana umalis na sila sa Russia. Ang mahalaga lang sa atin ay ang mga naiwan at patuloy na pumapasok sa trabaho. At manatili ka muna rito kasama ko dahil ang mga unang impresyon natin ay maaaring mapanlinlang. Hanggang sa punto na maaari kang maglaro ng isang masayang side game, hanapin mo ang nakatagong palagay na sumusuporta sa buong tsortsa. Hindi pa rin nabibigyang pansin ang kwentong ito kahit malaki ang magiging epekto nito sa hinaharap ng digmaan. Noong muli nating pinag-usapan, sa mga espesyalisadong publikasyon lang talaga ito lumalabas. Simula noon, lumawak na ang coverage nito, pero hindi pa rin ito lumalabas sa mga mainstream na publikasyon na sana'y tutulong masuri ng publiko ang mga implikasyon nito. Alam ko ang tungkol sa kakulangang ito dahil sa nagbabalik na sponsor ng video natin ngayon, ang Ground News. Gusto ko pa rin makatanggap ng aking daily briefing araw-araw para siguraduhin na wala akong namimiss tulad ng State Department na gumamit ng sobrang pangit na AI-generated na mapa. Naku, mas nabibigyan pa ng pansin to kaysa sa kwento ng mobilisasyon. At saka, ako mismo, palagi kong inaabangan na mabisita ang landlocked na Ivory Coast. Samantala, bisitahin ang ground.news/linesonmaps o iscan ang QR code sa screen para makakuha ng 40% diskwento sa Vantage Plan at ma-access ang lahat ng nakita mo rito at iba pa. Maraming salamat ulit sa Ground News sa pag-sponsor ng video natin ngayon. Sige, lipat tayo sa tanong sa pananalapi. Ang pangunahing inaasahan natin para sa manggagawang Ruso ay gaganda ang kalagayan nila dahil sa mobilisasyon. Ito ay dahil sa prinsipyo ng supply at demand sa ekonomiya. Mas kaunti na ang mga tao na gagawa ng parehong dami ng trabaho gaya ng dati. Para mapunan ng mga employer ang mga bakanteng posisyon at mapigilan ang kanilang mga kasalukuyang empleyado na maagaw ng iba, kailangan nilang taasan ng sahod. Ganun lang kasyemple. Baka pamilyar ka na sa kwentong ito mula ikalawang digmaang pandigdig na maraming Amerikano ang tumawid sa Pacific at Atlantic at tumaas ang sahod ng mga naiwan sa bansa. O pwede kang bumalik sa panahon ng Black Death kung saan mas maraming namamatay at sinamantala ng mga manggagawa ang kakulangan sa lakas paggawa para humingi ng dagdag sahod sa mga amo.
Tungkol naman sa laki ng pagtaas ng sahod, kailangan nating dumaan sa tinatawag na spekulasyong may batayan. Maari tayong magsimula sa pag-iisipan ng mas malalim kung ano nga ba talaga ang nagbabago rito. Hindi lang ito tungkol sa 500,000 lalaking papuntang Ukraine. Dapat din nating tandaan na dumarami ang manggagawang umalis ng bansa para umiwas sa serbisyo. Noong huling nangyari ito na nagmobilisa lang ang Russia ng 300,000 lalaki, tinatayang 300,000 hanggang 700,000 pa ang umalis ng bansa. Sa ngayon, tawagin na lang natin itong 500,000. Ginagawa nitong kapareho ng bilang ng namobilisa ang pinakamababang pagtataya para maisaalang-alang ang dami ng mga sanay aalis ngayon pero umalis na noong 2022. Huwag na nating isipin na kailangan pang damitan, bigyan ng kagamitan at armasan ang mga namobilisang sundalo. Maasahan na palalawakin ang produksyon ng militar hanggang kalahati ng namobilisa para matugunan ang mga pangangailangan, bagamat tatalakayin pa natin kung gaano ito kamakatotohanan. Sa kabuuan, lumalabas na may kakulangan na 1.25 milyon sa labor market kumpara sa kabuuang labor market na humigit kumulang 75 milyon. Ngayon, sa normal na kalagayan, ang 1% pagbabago sa demand ng paggawa kumpara sa supply ay nagdudulot ng humigit kumulang 0.3 hanggang 0.4% pagtaas sa sahod. Ang kakulangan na 1.25 milyon kumpara sa kabuuang lakas paggawa na 75 milyon ay katumbas ng 1.67% pagbabago. Kaya ang resulta nito ay kabuuang pagtaas ng sahod na mula 0.5% hanggang 0.67%. Gayunpaman, karamihan sa mga pagtaas na yon ay pansamantala lamang dahil sa paglipas ng panahon, binabawasan ng mga employer ang kanilang inventaryo ng kagamitan upang umayon sa bagong kalagayan at ang ekonomiya sa kabuuan ay lumiit. Sa kabilang banda, hindi normal ang kalagayan ng Rusya ngayon. Pinag-uusapan natin ang isang paggalaw na 1.67% habang ang kawalan ng trabaho ay bahagyang lampas lang sa 2%. Tumitindi ng eksponensyal ang paglago ng sahod habang papalapit sa ganap na empleo. Hindi kalokohan na isipin na ang sahod ay tataas ng 4 na beses na mas mabilis kaysa sa normal na katumbas ng 2% hanggang 2.67% pagtaas. Hindi na rin ikagugulat kung sa 6 na buwan ay mas tumaas pa ito. Ano ang dapat nating isipin dito? Kahit mababa lang ang tantiya, mapapansin pa rin ng mga manggagawa ang 2% pantaas pero hindi sila gagawing mga loyalista ng Kremlin. Isang bagay na dapat tandaan dito ay ang mga manggagawang Ruso ay mas marami ang nasa mababang dulo ng antas ng kita. Ang taong kumikita ng $50,000 sa US ay maaring hindi gaanong mararamdaman ang dagdag na $1,000 na kita. Oo, mainam bawasan ng utang o dagdagan ng ipon para sa pagre-retiro. Malamang na hindi ito magiging mapagpasyang kaibhan. Kung Ruso ka at 5,000 rubles lang ang kita mo kada taon, kahit dagdag na 100 ay maaring magpasya kung makakakain lahat ng pamilya o may magugutom. Kaya masasabi kong kontento sa bahaging ito ng sitwasyon ang mga naiwan sa bahay batay sa mas mababang pagtataya. Mas nagiging interesante ang mga bagay kapag minamaliit natin ang epekto nito. Tumaas ng halos 5% kada taon ang tunay na sahod mula simula ng digmaan. Mahirap tukuyin kung gaano kalaking bahagi ng epektong yon ang dulot ng lumiliit na supply ng manggagawa ng biglaang pagtaas ng demand mula sa ekonomiyang pangdigmaan at ng natitirang epekto ng pagtatapos ng pandemya. Kung ang aktwal na pagbabago para sa taong 2026 ay doble nyon, 10%, magkakaroon ka ng mga masayang tao sa bahay. Kung nagtatrabaho ka sa Kremlin, maaari magdulot ng saya sa'yo ang lahat ng narinig mo. Maari kang magbayad ng isang halaga at pagkatapos ay maari mong makuha ang gusto mo ng sabay. Kung malalampasan mo ang pampulitikang kaguluhan ng unang mobilisasyon, makukuha mo ang kakayahang mamuwersa sa larangan ng bigmaan laban sa Ukraine. Mayroon ka pang 2 masayang trabahador sa bahay. Ngayon, oras na para guluhin ang kasiyahan. Naalala mo bang nabanggit ko ang nakatagong palagay sa lahat ng sinabi ko kanina? Napansin mo ba? 3 dahilan ang nagtulak sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawang Ruso. Una, nabawasan ang lakas paggawa dahil sa mga ipinadala sa Ukraine. Pangalawa, ang pagtaas ng demand para sa mga trabahong may kaugnayan sa digmaan sa loob ng bansa. Pangatlo, ang mga kontrata ng kagawaran ng tanggulan na kailangan para sa unang bahagi. Isipin mo kung anong mangyayari kung magmobilisa ang Kremlin.
Ang buong punto ng pagpilit sa 500,000 sundalo na pumunta sa Ukraine ay para hindi na sila kailangang bayaran ng sahod na ayon sa merkado. Kung ganon, asahan mong hihinto ang Kremlin sa pag-aalok ng kontrata matapos malagdaan ng utos ng mobilisasyon. O baka gawin nilang masyadong mababa ang halaga na hindi na ito mahalaga sa usapan. Pinakamamababang halaga para mahikayat ang pinaka-ideological na mga mamamayang Ruso. Mahirap isipin na parehong pressure sa sahod ang mananatili sa bagong sistema ng pagpapadala. Sa ngayon, humigit kumulang 30,000 sundalo bawat buwan ang pinipirmahan ng Rusya o 360,000 kada taon. Nagiging sanhi ito ng matinding pagtaas ng pressure para sa lahat ng ibang employer sa bansa. Tandaan din na patuloy tumataas ang sahod sa Ministry of Defense contracts habang tumatagal. Sa madaling salita, sa loob ng 2 buwan, posible na biglang mawala ang pinakakumikitang alternatibong mapagkakakitaan para sa mga manggagawang Ruso at mababa ang bahaging yon ng pressure sa sahod sa antas ng tag-init ng 2022. Ngayon, kailangan nating timbangin kung ang kakulangan ng manggagawa sa sibilyang trabaho ay hihigit sa epekto ng pagkawala ng kontrata ng Ministry of Defense. Hindi ko kayang sagutin yan ng malinaw at tiyak na hindi rin ito gusto ng mga ekonomistang Ruso na gamitin ang pribadong datos para tantiyahin. At ang makuha ang tamang sagot sa kontekstong ito ay napakahalaga. Ito ang maaaring pagkakaiba kung ang mobilisasyon ay magdudulot ng kabutihan kay Putin o magiging malaking problema. Isipin mong ang Kremlin ay sinusubukang harapin ang pagtutol ng publiko sa pagpapadala ng tropa tapos naramdaman ng mga manggagawang Ruso na lumala ang kanilang hirap. Isang bagay na hindi naiintindihan ng mga karaniwang tagamasid ng digmaan ay na politikal na napapanatili ng Kremlin ang digmaan sa isang banda dahil nakikinabang dito ang karaniwang Ruso. Ito ay malaking paglipat ng pera mula oligarko tungo sa uring manggagawang Ruso para sa proyektong pagmamayabang ng Kremlin. Isang matapang na hakbang pampulitika ang alisin yon mula sa kanila gaya ng nagdudulot na malalaking problema ng Ukraine sa supply ng gasolina ng Rusya at e-commerce. Dapat ding isaalang-alang na bahagi ng magpapanatili ng sahod ay dahil mangangailangan ng kagamitan ang mga namobilisang sundalo. Maaring mapuna ng lokal na demand sa trabaho ang pagkawala ng mga kontrata mula sa kagawaran ng tanggulan. Kung mangyayari yon ay nakadepende sa pagkakaroon ng kapital ng Rusya. Hindi ka makakagawa ng mas maraming kagamitan kung wala kang mga makinang gagamitin para dito. Kung ang tanging mga makina na meron ka ay yung mga nandyan na, ang mangyayari ay pareho lang ang dami ng kagamitang magagawa pero ipapamahagi lang ito sa mas maraming tao. Kung kaunti lang ang pwedeng palawakin sa mga pabrika, karamihan ng benepisyo ay mapupunta pa rin sa kasalukuyang empleyado na mag-overtime, imbes na makinabang ang mas malaking labor market. Ang magiging resulta nito ay mas magiging maginhawa pa rin ang karaniwang Ruso kumpara sa sitwasyon na walang digmaan na nangyari. Kasama na yan sa nararamdaman ng mga Ruso tungkol sa digmaan. At ang mangyayari, kung ipagpapalagay na ng hingibabaw ang epekto ng nawawalang kontrata, ay biglang makakaramdam ng kahirapan ang maraming manggagawa. Dapat kong tapusin na wala rito ang nagsasaalang-alang sa di inaasahang epekto ng mobilisasyon sa halip na gamitin ang epesyenteng sistemang pang-ekonomiya ng mga kontrata. May mga trabahong komplementaryo, ibig sabihin kapag naroon ako, mas tumataas ang produktibidad mo at ganoon din kapag naroon ka. Halimbawa, kung ako ay eksperto sa teorya ng crisis bargaining at ikaw naman ay bihasa sa paksa at paggawa ng video, mas napapahusay natin ang huling produksyon ng video. Nagkakaproblema kapag basta ka nalang ipinadala sa unahan dahil sa mobilisasyon. Mas kaunti ang kita ko dahil lumiit ang lakas paggawa. Ang dahilan kung bakit hindi ito nangyayari sa isang voluntaryong sistema ng kontrata ay dahil ang mga individual na may magkakatugmang kakayahan ay tumatanggap ng dagdag na sahod mula sa kanilang mga amo dahil ang kaugnay na negosyo ay parang bahay-baraha. Talagang kailangan ng amo natin na panatilihin tayong dalawa dito para mapanatili ang magandang kita. At ang paraan ng mga amo para gawin yon ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng mas mataas na sahod. Anuman ang kahinatnan ng hatakan sa pagitan ng mas kaunting mga Ruso sa labor market at ng nawawalang mga kontrata mula sa Ministry of Defense, tiyak na magkakaroon ito ng negatibong epekto sa sahod. Mahirap pa rin para sa atin makita mula sa labas kung ano ang kahihinatnan nito para sa Rusya. Mahirap pa ring hulaan kahit nandyan ka na mismo.
Iyan ang dahilan kaya kung itutuloy ng Kremlin ang di umano'y planong mobilisasyon sa Setyembre, haharap tayo sa pinakaselang sitwasyong pampulitika sa loob ng Rusya mula noong taglagas ng 2022. Salamat ulit sa Ground News sa pag-sponsor ng video natin ngayon. Pumunta sa ground.news/linesonmaps o iscan ang QR code sa screen para makuha ang 40% diskwento sa Vantage Plan. Kung nagustuhan mo ang video natin na yon, paki-like, share at subscribe at magkikita tayo bukas. Ingat ka lagi!